Sa makipot at magulo na lansangan ng Maynila, kung saan ang tunog ng busina, sigawan, at yapak ng mga nagmamadaling tao ay palaging naririnig, doon naninirahan ang magkapatid na sina Mario at Joymar. Ang kanilang tahanan ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at karton. Nakatayo ito sa gilid ng isang tambakan ng basura, isang lugar na amoy panis na pagkain, nasusunog na plastik at basang lupa. Si Mario, 14 na taong gulang, ay payat at sunog ang balat sa init ng araw. Sa kabila ng kanyang manipis na katawan, kitang-kita sa kanyang mga mata ang tapang at determinasyon. Siya ang nakatatanda sa magkapatid at may mas malaking responsibilidad sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Samantalang si Joymar, 10 taong gulang lamang, ay mas maliit ngunit puno ng sigla. Siya ang mas madaldal at madalas na nagbibigay ng masasayang komento kahit sa gitna ng kahirapan. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, magigising na ang magkapatid. May mga pagkakataon pa nga na naririnig nila ang dagundong ng truck ng basura na nagbubuhos ng bagong tambak ng kalat sa lugar. Bawat tunog nito ay tila senyales sa kanilang dalawa na oras na upang magsimula ng trabaho. May dala-dala silang sako na halos kasing laki nila, habang nakasabit sa katawan ni Mario ang isang lumang headlamp na minsan lang gumagana. "Kuya, doon tayo sa kanto. Maraming naiipon doon mula sa mga karinderya," suhestyon ni Joymar habang tumatakbo papunta sa mas malaking tambakan. "Dahan-dahan lang, baka masugatan ka," sagot ni Mario na sinusubukang habulin ng kanyang kapatid. Alam niyang likas na mapusok si Joymar at madalas itong hindi nag-iingat. Pagdating sa tambakan, mabilis nilang sinimulan ang trabaho. Sanay na ang kanilang mga kamay sa paghahalukay sa tambak ng basura. Maingat na hinahanap ang mga plastik, bote, at anumang pwedeng ibenta sa junk shop. Habang ginagawa nila ito, si Joymar ay madalas magkwento ng kung ano-anong naiisip niya. "Kuya, kapag yumaman tayo, gusto ko ng malaking bahay, iyong hindi tumutulo kapag umuulan," sabi ni Joymar habang hinuhugot ang isang plastik na bote mula sa isang basurahan. "Magtrabaho ka ng mabuti para mangyari yan," sagot ni Mario habang inilalagay ang mga nahanap niya sa sako. Ngunit sa likod ng kanyang boses ay may lungkot. Alam niyang hindi ganoon kadali ang mangarap. Sa kanilang lugar, ang pamamasura ay normal na gawain. Kilala na sila ng mga kapitbahay bilang masisipag na bata na laging tumutulong sa kanilang amang si Mang Arturo. Si Mang Arturo ay dating kargador, ngunit napilitan ng magbasura matapos magkaroon ng sakit sa likod. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, pilit pa rin siyang nagtatrabaho upang mapakain ang kanyang mga anak. Ang kanilang araw ay puno ng hamon. May mga pagkakataong nasusugatan sila sa bubog, naaapakan ng pako, o nalalanghap ang masangsang na amoy ng basura. Gayunpaman, tila normal na lamang ang lahat ng ito sa kanila. Kapag nakakaluwag, may pagkakataon din silang maghapunan ng sabay-sabay, kahit simpleng sardinas lang ang ulam. "Bukas, balak kong pumunta sa mas malaking tambakan," sabi ni Mario habang naglalatag ng karton sa sahig ng kanilang bahay. "May nagsabi sa akin na maraming itinatapon doon na gamit mula sa mall." "Sa tingin mo, may gitara doon?" tanong ni Joymar, half joking, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Si Mario ay biglang natigilan. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi niya maiwasang magpangarap. Pangarap niyang magkaroon ng gitara, hindi para sa sarili lamang kundi dahil na rin sa alaala ng kanilang ina. Ngunit hindi niya pinapahalata kay Joymar kung gaano niya kagusto iyon. Sa halip, ngumiti siya at tinapik ang ulo ng kanyang kapatid. "Malay mo, kung masipag tayo, baka may mahanap tayo," niya, kahit hindi siya sigurado. Sa kabila ng lahat, ang magkapatid ay patuloy na umaasa sa mas magandang bukas. Sa tambakan ng basura kung saan
tila walang halaga ang lahat, may paniniwala silang maaari pa ring makahanap ng ginto kahit sa gitna ng dumi. Sa araw na ito, hindi nila alam na ang kanilang simpleng pamamasura ay magdadala sa kanila sa isang natatanging karanasan na magpapabago sa kanilang buhay. Sa kabila ng kahirapan ng kanilang buhay, si Mario ay may lihim na pangarap, isang bagay na bihirang pag-usapan sa kanilang tahanan. Sa bawat araw na paglalakad nila ni Jomar papunta sa tambakan, dumadaan sila sa isang maliit na eskinita kung saan may tindahan ng musika. Doon, sa likod ng salamin, nakadisplay ang isang gitara na kulay kahoy, may makintab na finish at bagong-bago ang mga string. Hindi ito isang mamahaling gitara, ngunit para kay Mario, para na rin itong kayamanan. Madalas siyang humihinto saglit sa harap ng tindahan para titigan ng gitara. Sa loob-loob niya, nai-imagine niyang hawak niya ito, tumutugtog ng paboritong awitin ng kanilang ina habang nakapalibot ang masayang tao sa kanya. Ngunit mabilis din siyang babalik sa katotohanan. Wala silang kakayahan para mabili iyon. "Kuya, lagi ka nalang tumititig dyan. Para kang natutulala." Birong sabi ni Jomar, minsang napansin niyang nakahinto si Mario. "Hindi mo naman mabibili yan." "Wala lang. Maganda lang kasi tingnan." Mabilis na sagot ni Mario habang pilit na itinatago ang tunay niyang nararamdaman. Pero sa totoo lang, may iniipon siyang kaunting pera mula sa mga baryang na iipon nila sa pamamasura. Hindi niya sinasabi kahit kay Jomar. Lihim niyang iniisip na balang araw ay mabibili rin niya ang isang lumang gitara kahit hindi kasing ganda ng nasa tindahan. Noong maliit pa si Mario, madalas niyang marinig ang kanyang ina na tumutugtog ng gitara sa gabi habang kinakantahan sila ni Jomar. Bagamat hindi niya maalala ang lahat ng kanta, malinaw pa rin sa kanyang isip ang tunog ng mga string at ang mahinang boses ng kanilang ina. Ang musika ang naging paraan ng kanilang ina para bigyan sila ng aliw sa gitna na ng kahirapan. Kaya't para kay Mario, ang gitara ay hindi lamang instrumento. Ito ay simbolo ng koneksyon sa kanyang ina at ng pag-asa sa mas magandang buhay. Sa kanilang barong-barong, madalas na gumagawa ng improvised na gitara si Mario mula sa kahoy at mga goma. Dinidikit niya ang mga piraso gamit ang lumang adhesive tape na nakuha nila mula sa basurahan. Kahit hindi ito tumutunog ng maayos, iniisip niyang ito ang unang hakbang para matutunan ang pagtugtog. "Kuya, bakit ba mahilig ka dyan sa gitara? Hindi ka naman nakakakanta." Biro ni Jomar, minsang nakita niyang ginagawa ni Mario ang isa pang improvised na gitara. "Hindi lang ito tungkol sa kanta, Jomar. Kapag marunong ka nito, parang kaya mong sabihin ang nararamdaman mo kahit hindi mo sabihin ng direkta," sagot ni Mario. Kahit bata pa, malinaw sa kanya na ang musika ay paraan ng pagpapahayag. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ni Mario ay may parehong pananaw. Si Mang Arturo, ang kanilang ama, ay minsang nahuli si Mario na gumagawa ng improvised na gitara sa halip na maglinis ng kanilang tahanan. "Mario, wala tayong oras para sa mga ganyan. Trabaho ang unahin mo. Hindi makakain ang pangarap na yan," sermon ng kanyang ama habang umuubo. Hindi na sumagot si Mario, ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang bitawan ang musika. Sa bawat pagkakataon na nakakakita siya ng mga batang naglalaro sa lansangan o mga grupo ng tao na nagkukumpulan para makinig sa isang tumutugtog ng gitara, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Isang gabi, habang natutulog si Jomar, lumabas si Mario at umupo sa gilid ng tambakan. Nasa kalangitan ng buwan at naririnig niya ang mga huni ng kuliglig. Kinuha niya ang kanyang improvised na gitara at pinilit tumugtog kahit wala sa tono. "Balang araw, tutugtog din ako sa harap ng maraming tao," mahinang sabi niya sa sarili. Kahit hindi siya sigurado kung kailan o paano mangyayari, sapat na para sa kanya ang paniniwalang posible iyon. Ang pangarap ni Mario ay simple ngunit malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagtugtog.
Para sa kanya, ang gitara ang daan upang mabigyan siya ng kaunting pag-asa sa mundong tila laging laban sa kanila. Sa bawat hakbang papunta sa tambakan, sa bawat bote at plastik na pinupulot niya, lagi niyang iniisip ang araw na magagawa niyang tumugtog ng totoong gitara. Sa panahong ito, hindi pa niya alam na ang kanyang pangarap ay magdadala sa kanila sa isang kakaibang kwento na magbabago sa kanilang kapalaran. Si Mario at Jomar ay lumaki na may malaking kawalan sa kanilang buhay, ang presensya ng kanilang ina. Ang kaunting alaala na mayroon sila tungkol dito ay malabo na sa isipan ni Jomar, ngunit malinaw pa rin kay Mario na mas matanda ng kaunti nang iwan sila nito. Ang kanilang ina, si Aling Sonia, ay dating mga aawit sa isang maliit na bar sa Maynila. Hindi siya sikat, ngunit ang kanyang boses ay puno ng damdamin at bihirang makalimutan ng mga nakarinig nito. Bago siya umalis, madalas niyang kantahan ng magkapatid tuwing gabi, gamit ang lumang gitara na iniuwi niya mula sa kanyang trabaho sa bar. Ang kanyang boses ang nagsilbing aliw sa magkapatid sa mga panahong walang kuryente o kapag masyadong maingay ang kanilang paligid. Mahalaga ang musika. Laging sinasabi ni Aling Sonia kay Mario habang tinutugtog ang gitara. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta may awitin, makakahanap ka ng liwanag. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Si Aling Sonia ay bigla na lamang nawala. Ayon kay Mang Arturo, iniwan sila nito dahil hindi na nito kinaya ang hirap ng buhay sa tambakan. Wala raw itong iniwang salita maliban sa isang mabilis na sulat na nagsasabing, "Kailangan kong umalis. Pasensya na." Simula noon, naging mas mabigat ang responsibilidad ni Mang Arturo bilang ama at ina sa pamilya, habang si Mario ay pilit na inuunawa ang pagkawala ng kanyang ina. Hindi na muling narinig ni Mario ang kanyang ina pagkatapos ng araw na iyon, ngunit ang boses nito ay nananatiling buhay sa kanyang isipan. Kapag tahimik ang gabi at natutulog na si Jomar, madalas niyang naiisip ang tunog ng gitara at ang kantang palaging kinakanta ng kanilang ina. Isang simpleng lullaby na laging may kasamang mga salitang, "Maghintay ka anak, darating din ang araw." "Kuya, naaalala mo pa ba si nanay?" Minsang tanong ni Jomar habang sabay nilang nililinis ang kanilang mga nahanap sa tambakan. Kahit mahirap para kay Mario ang tanong, sinikap niyang ngumiti. "Medyo. Pero ikaw, bata ka pa nun, di ba? Malamang hindi na." Sagot ni Mario habang iniiwasan ang matagal na usapan tungkol dito. "Kasi minsan naiisip ko, baka bumalik siya. Hindi kaya. Baka nagtatago lang siya," sabi ni Jomar, puno ng inosenteng pag-asa. Hindi sumagot si Mario, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang halos imposible iyon. Alam niyang kung nasaan man ang kanilang ina, maaaring mas pinili na nitong magsimula ng bagong buhay na wala sila. Ang alaala ng kanilang ina ay isang masakit na kabanata para kay Mang Arturo. Kapag nababanggit ito, agad siyang magpapalit ng usapan o aalis. Ang tanging iniwan ni Sonia sa kanilang tahanan ay ang pagmamahal niya sa musika na naipasa niya kay Mario. Sa kabila ng mga taon, hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na kalimutan ang mga bagay na itinuro nito sa kanya. Habang lumalaki, si Mario ay pilit na hinuhugot ang inspirasyon mula sa mga natutunan niya sa ina. Sa bawat paggawa niya ng improvised na gitara, sa bawat saglit na naririnig niya ang tunog ng totoong gitara sa lansangan, para bang bumabalik ang boses nito na nagsasabing, "Huwag sumuko." Si Jomar naman ay walang ganoong koneksyon sa musika, ngunit ang alaala ng kanilang ina ay nagbubunsod ng kakaibang pag-asa sa kanya. Lagi niyang iniisip na sa bawat araw na tumitingin sila sa basura, maaaring makakita sila ng isang bagay na magdadala sa kanila ng swerte. Sa isip ni Jomar, ang pagiging masayahin at maaasahan ay maaaring paraan upang mapuna ng kawalan ng isang ina sa kanilang buhay. Sa kabila ng kahirapan, ang magkaibang pananaw ng magkapatid tungkol sa kanilang ina ay nagiging sandigan nila. Para kay Mario, ito ay alaala ng musika at pangarap. Para kay Jomar,
Ito ay simbolo ng pag-asa sa muling pagkikita. Ngunit pareho silang hindi makapaghintay na balang araw. Ang mga iniwan ng kanilang ina, maging alaala man o pangarap, ay magdadala sa kanila ng mas magandang kinabukasan. Sa sandaling ito ng kanilang buhay, hindi pa nila alam na ang gitara na magbabago sa kanilang kapalaran ay may kaugnayan sa mga kwento ng kanilang ina. Ngunit ang boses nito, bagamat tahimik na sa mundo, ay patuloy na gumagabay sa kanilang bawat hakbang. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng bigat sa loob ng barong-barong na tinitirhan ni Mario, Jomar at Mang Arturo. Ang manipis na dingding ay hindi kayang hadlangan ang lamig ng hangin mula sa labas, habang ang mga plastik at karton na gamit nilang pantakip sa butas-butas na bubong ay humuhuni kasabay ng hangin. Sa liwanag ng isang gasera, ang magkapatid ay abala sa pag-aayos ng mga nahanap nilang basura kanina. Si Mario ay nakaluhod sa sahig, maingat na nililinis ang mga plastik na bote gamit ang basahan. Samantalang si Jomar ay nakaupo, walang gana at halatang pagod. Pinaglalaruan nito ang isang sirang laruan na nakuha nila kanina sa tambakan. Bukas, gigising tayo ng maaga. Pumunta tayo sa may malaking tambakan sa gilid ng mall. Sabi ni Aling Rosa, maraming bagong basura doon mula sa mga tindahan. Sabi ni Mario, nakatingin kay Jomar na tila hindi nakikinig. Lagi na lang tambakan, kuya. Sagot ni Jomar na may halong inis. Wala naman tayong napapala. Wala tayong pagkain ngayon at wala ring gatas si tatay. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Sagot ni Mario, halatang napipikon na rin. Hindi natin kasalanan kung kulang pa rin kahit anong kayod. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Bulyaw ni Jomar. Puro ka nalang gitara at pangarap. Para saan ba yan, ha? Wala naman niyang silbi sa atin. Napatingin si Mario kay Jomar, halatang nasaktan sa sinabi ng kapatid. Alam niyang totoo ang mga salita nito sa isang banda. Ang mga pangarap niya sa musika ay tila malayo sa kanilang kalagayan. Ngunit para sa kanya, ito lamang ang nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Jomar, kung hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko, huwag ka na lang magsalita. Sagot ni Mario, pilit pinipigilan ng galit. Hindi ko hinihiling na suportahan mo ako, pero sana naman huwag mo akong maliitin. Tumayo si Jomar, binitawan ang hawak na laruan at humarap kay Mario. Ano bang gusto mong mangyari, kuya? Makahanap tayo ng gitara. Tapos, hindi ka naman sikat na musikero. Wala tayong pera at ang tatay natin baka... Hindi niya natapos ang sasabihin. Ngunit alam ni Mario ang nais nitong iparating. Ang kalagayan ni Mang Arturo na unti-unting humihina. Jomar, ginagawa ko ito dahil may dahilan. Sagot ni Mario, nanginginig ang boses. Hindi para sa akin lang, kundi para sa ating lahat. Ayokong habang buhay tayong ganito. Kaya sinusubukan kong mangarap kahit papaano. Ngunit si Jomar, pagod na sa paulit-ulit na paghihirap, ay umiiling na lang. Hindi na niya kayang intindihin ang pananaw ni Mario. Umupo siya sa gilid ng barong-barong, nakayuko, habang tahimik na umiiyak. Habang nangyayari ito, si Mang Arturo, na kanina pa pala nakahiga sa kanilang banig, ay suminghap ng malalim. Ang kanyang ubo ay mahaba at malakas, sapat upang magpatigil sa away ng magkapatid. Agad na lumapit si Mario upang alalayan ng kanilang ama. Tay, okay ka lang ba? Tanong ni Mario habang iniinom ni Mang Arturo ang tubig mula sa lumang baso na inabot ni Jomar. Tumigil na kayong dalawa. Mahina ngunit mahigpit na sabi ni Mang Arturo. Hindi kayo dapat nag-aaway. Pareho kayong pagod, pero hindi ibig sabihin na dapat kayong magtulungan. Parehong napatingin ang magkapatid sa kanilang ama. Nakita nila kung gaano ito kahina sa ilalim ng manipis na kumot. Si Mang Arturo, na dati ay malakas at kayang buhati ng buong tambak ng basura, ngayon ay parang anino na lamang ng dating sarili. Pasensya na, tay. Sabay na sabi ni Mario at Jomar,
Parehong may bahid ng pagsisisi. Ang kailangan natin ngayon ay magtulungan, hindi mag-away. Patuloy ni Mang Arturo. Kung ano man ang pangarap mo, Mario, hindi kita pipigilan. Pero huwag mong kalimutan na may pamilya ka. At ikaw, Jomar, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pareho kayong may papel sa pagbubuhay sa pamilyang ito. Tahimik na sumang-ayon ang magkapatid. Sa kabila ng alitan, alam nilang pareho nilang mahal ang isa't isa. Si Mario, na mas nakatatanda, ay nagdesisyong magsimula nang mas maging maunawain sa kapatid. Si Jomar naman, bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ang pangarap ng kuya niya, ay nagsimulang mag-isip kung paano siya magiging mas suportado sa kanilang pamilya. Habang natutulog ang magkapatid sa gabing iyon, parehong may iniisip sa kanilang isipan. Si Mario ay tahimik na nanalangin na balang araw ang kanyang musika ay maging tulay sa mas magandang buhay. Si Jomar, sa kabila ng kanyang mga duda, ay umaasang magbabago rin ang kanilang kapalaran. Maagang maaga kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising sina Mario at Jomar. Sinunod nila ang napag-usapan noong nakaraang gabi. Pupunta sila sa mas malaking tambakan na malapit sa isang mall. May kakaibang sigla sa kilos ni Mario. Batid niya na sa bawat bagong tambak ng basura ay may potensyal na makahanap ng anumang pwedeng pagkakitaan o kahit papaano, isang bagay na magbibigay sa kanila ng kaunting saya. Si Jomar naman, bagamat tahimik, ay sumusunod lang sa yapak ng kanyang kuya. Sa pagdating nila sa tambakan, bumulaga sa kanila ang napakalaking bundok ng basura. Ang iba rito ay galing sa mga karinderya, mga tindahan, at kung minsan, mga hindi na ibentang gamit mula sa mall. Agad nilang sinimulan ang trabaho. Mabilis na hinila ni Mario ang kanyang sako habang ginagamit ni Jomar ang lumang patpat para maghalukay sa ilalim ng tambak. "Kuya, tingnan mo to," tawag ni Jomar habang hawak ang isang lumang stuffed toy na dumi na lang ang kulang para bumagsak. "Pwede natin tong linisin at ibenta sa palengke." "Maganda yan, dagdag din," sagot ni Mario habang sinusuri ang ibang nakuha. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, may nakita siyang nakasilip mula sa ilalim ng tambak, isang bagay na kahoy at may pamilyar na hugis. "Jomar, tulungan mo ako dito," tawag ni Mario, na may halong pananabik at pagtataka sa boses. Sabay nilang hinila ang bagay mula sa ilalim ng basura. Isang lumang gitara. Madumi ito, basag ang ilan sa mga bahagi ng katawan, at kalawangin ang mga string, ngunit buo pa rin ang hugis nito. Napatingin si Mario ng matagal, tila hindi makapaniwala na makakakita siya ng isang gitara sa tambakan. "Ano na naman yan, kuya?" tanong ni Jomar, halatang hindi interesado. "Walang bibili niyan, sira-sira na nga. Ba't pa natin dadalhin?" "Hindi mo naiintindihan," sagot ni Mario habang pinupunasan ng damit ang makapal na alikabok sa gitara. "Pwede ko itong ayusin. Hindi na kailangang bumili ng bago." Napailing lang si Jomar. Para sa kanya, mas mainam na hanapin ang mga plastik na bote at bakal kaysa mag-aksaya ng oras sa isang bagay na wala namang halagang ibenta. Pero hindi na siya kumontra. Kilala niya ang kuya niya at alam niyang hindi ito titigil hanggang hindi nadadala ang gitara pa uwi. Sa kanilang pag-uwi, si Mario ay halos hindi maalis ang tingin sa gitara. Habang buhat ito sa kanyang likod, naramdaman niya ang bigat nito na tila kakaiba. Siguro dahil luma na ito, naisip niya. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kung anong damdamin ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang halo ng kasiyahan at pananabik. Parang may kahulugan ang gitara. Isang bagay na higit pa sa simpleng instrumento. Samantala, si Jomar ay nagmamadali. Pagod na siya sa paglalakad at gustong makauwi na para magpahinga. Napansin niyang parang masyadong nakatuon ang isip ni Mario sa gitara. "Kuya, sigurado ka ba dyan? Hindi na nga yan tumutunog?" tanong niya. "Sabi mo nga, wala tayong pambili ng bago. Kaya kahit ganito, okay na."
Ayusin ko to, sagot ni Mario na hindi binibitawan ng ngiti. Hindi man niya masabi ng malinaw, nararamdaman niyang ang gitara ay parang regalo ng tadhana. Isang bagay na dumating sa kanilang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagdating nila sa barong-barong, agad inilabas ni Mario ang basahan at tubig upang linisin ang gitara. Tinanggal niya ang mga sirang string at pinunasan ang katawan nito, habang si Jomar ay nagbubukas ng sako upang ayusin ang iba nilang nahanap. Ano bang balak mo dyan, kuya? Hindi naman natin pwedeng ibenta yan sa junk shop, muling sabi ni Jomar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito galit o iritable. Tila mas curious siya. Hindi para ibenta. Gagamitin ko ito. Kahit sira, may silbi pa rin, sagot ni Mario habang maingat na nililinis ang bawat sulok ng gitara. Napansin niyang may kakaibang ukit sa loob nito, ngunit hindi niya pinansin. Sa isip niya, ang mahalaga ay maibalik sa ayos ang instrumento. Habang natutulog na si Jomar at si Mang Arturo, si Mario ay nanatiling gising. Hawak niya ang gitara. Binubuo sa kanyang isipan kung paano ito aayusin. Wala siyang mga gamit para palitan ang mga string, ngunit alam niyang kaya niyang humanap ng paraan. Sa gabing iyon, naramdaman ni Mario na ang gitara ay higit pa sa simpleng nahanap sa tambakan. Sa kabila ng kalawang, dumi, at pagkasira nito, tila may kung anong kwento ang nakakubli dito. Isang kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit para sa kanya, sapat na ang gitara upang magbigay ng panibagong liwanag sa kanyang pangarap. Sa mga susunod na araw, sisimulan niya ang pag-aayos nito. Hindi pa alam na ang gitara ay may lihim na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa mga sumunod na araw, abala si Mario sa pag-aayos ng lumang gitara na kanilang nahanap. Gamit ang ilang goma at tali mula sa mga nahanap nilang basura, sinubukan niyang gumawa ng pansamantalang string. Sa kabila ng pagkasira ng katawan nito, naisip niyang kahit papaano ay maibabalik pa ang anyo ng instrumento. Si Jomar naman, bagamat wala masyadong interes sa gitara, ay napansin ang kakaibang determinasyon ni Mario. Kuya, bakit ba ganyan kahalaga sa iyo ang gitara na yan? Tanong ni Jomar, minsang nahuli niyang nakatulala si Mario habang pinupunasan ang kahoy ng gitara. Hindi ko alam, sagot ni Mario, tila may iniisip. Pero parang may espesyal sa gitara na to. Habang sinusuri ni Mario ang loob ng gitara, napansin niyang may ukit sa kahoy nito. Mga letra na tila pangalan, ngunit gasgas na at mahirap basahin. Sa likod nito may kakaibang disenyo na hindi tulad ng mga ordinaryong gitara na kanyang nakikita sa tindahan. Sa bandang itaas, may maliit na marka ng araw at buwan na tila inukit ng may detalye. Hindi alam ni Mario at Jomar, ang gitara ay may mahabang kasaysayan. Ito ay ginawa noong dekada 1980 ng isang sikat na luthier, tagagawa ng gitara, mula sa Cebu. Ang gitara ay hindi lamang instrumento, kundi isang personal na regalo sa isang kilalang musikero noong panahong iyon. Ang musikero, si Raul Berto Galvez, ay isa sa mga pinakakilala sa industriya dahil sa kanyang natatanging estilo ng pagtugtog. Si Berto ay hindi lamang isang musikero, kundi bahagi rin ng isang grupo na sangkot sa ilegal na gawain. Ginamit ng grupo ang kanyang kasikatan bilang paraan upang maitago ang kanilang mga aktibidad. Sa gitara na ito, itinago nila ang mga mamahaling alahas at pera mula sa isang malaking pagnanakaw sa isang kilalang kolektor ng antik. Ang gitara ay naging kanilang imbakan ng kayamanan upang hindi ito mahalata ng pulisya. Ngunit nang maaresto ang ilan sa mga kasamahan ni Berto, napilitan siyang iwan ang gitara sa kanyang pinsan sa Maynila bago siya tuluyang tumakas patungong probinsya. Ang gitara ay napunta sa iba't ibang kamay hanggang sa tuluyang itinapon ito ng isang hindi na makagamit nito dahil sa sira at kalumaan. Habang nililinis ni Mario ang loob ng gitara, naramdaman niya ang bigat nito. Isang bagay na hindi karaniwan para sa ganitong uri ng instrumento.
May kakaibang tunog kapag tinatapik niya ang katawan ng gitara na parang may laman sa loob. Sinubukan niyang silipin sa maliit na butas sa gitara gamit ang liwanag ng kanyang gasera. Sa kabila ng makapal na dumi, nakita niya ang anino ng isang bagay na tila hindi bahagi ng mismong instrumento. "Kuya, ano bang ginagawa mo?" tanong ni Jomar, na nooy abala sa pag-aayos ng kanilang mga nahanap na bote. "Parang may kakaiba sa loob ng gitara," sagot ni Mario, halos pabulong. "Hindi ito normal. Parang may nakatago." "Ano naman ang nandyan? Kalawang lang yan," sagot ni Jomar, pero halatang curious na rin. Lumapit siya at tinignan ang ginagawa ng kuya niya. Si Mario ay patuloy na sinisilip ang loob ng gitara, pero masyadong makitid ang butas upang makita niya ng malinaw ang nasa loob. Sinubukan niyang ikiling ito at narinig nila ang mahinang kalansing na parang metal na nagkikiskisan. "Kuya, ano yon?" tanong ni Jomar na biglang nagkaroon ng interes. "Hindi ko alam, pero parang may laman talaga to," sagot ni Mario, puno ng kaba at excitement. Alam niyang hindi ordinaryo ang laman ng gitara, pero hindi rin niya alam kung paano ito makakabuti o makakasama sa kanila. Habang hawak ang gitara, parang may kung anong pakiramdam na dumadaloy kay Mario. Isang halo ng pananabik at takot. Sa kabila ng lahat, pinili niyang huwag munang buksan ito. Sa isip niya, kailangan niyang masigurado kung ano talaga ang nasa loob bago gumawa ng anumang hakbang. "Jomar, huwag mong sasabihin kahit kanino ang nakita natin. Hindi natin alam kung ano to, pero parang mahalaga," sabi ni Mario, seryoso ang boses. "Oo na kuya, pero ano bang balak mo dyan?" tanong ni Jomar. "Pag-iisipan ko pa, pero sa ngayon panatilihin natin itong lihim," sagot ni Mario. Sa gabing iyon, habang natutulog na si Jomar at si Mang Arturo, si Mario ay nanatiling gising, iniisip ang misteryo sa loob ng gitara. Hindi niya alam kung ang laman nito ay biyaya o sumpa, ngunit sigurado siyang ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento na hindi niya kailanman inakala. Kinabukasan, matapos ang ilang araw ng pag-aayos at pag-aaral sa misteryosong gitara, nagdesisyon si Mario na masusing tingnan kung ano ang nasa loob nito. Pinag-isipan niya ng mabuti ang gagawin. Iniisip kung paano maingat na mabubuksan ang katawan ng instrumento nang hindi tuluyang masira ang kahoy nito. "Kuya, kailangan mo pa ba talagang buksan yan?" tanong ni Jomar habang nag-aayos ng sako para sa kanilang pamamasura. "Oo, Jomar. Alam kong may laman ito. Hindi ko maipaliwanag, pero pakiramdam ko may mahalaga dito," sagot ni Mario. May kasamang kaba ngunit determinadong makita ang nilalaman. Dala ang isang lumang screwdriver na kanilang nahanap sa tambakan. Sinimulan niyang maingat na baklasin ang bahagi ng gitara. Umupo si Jomar sa tabi, halatang hindi mapakali sa nangyayari. "Kaya mo ba kuya? Baka masira mo lang lalo," sabi ni Jomar. Ngunit sa loob-loob ay sabik din sa kung anuman ang kanilang matutuklasan. Unti-unting natanggal ni Mario ang likod ng gitara. Sa paghiwalay ng mga piraso, tumambad sa kanilang harapan ang hindi pangkaraniwang laman nito. Isang maliit na itim na pouch na mukhang napakatagal nang nakatago sa loob. Kumunot ang noo ni Jomar. Tila hindi pa rin makapaniwala. "Kuya, ano yan?" tanong niya. Ang boses ay halatang puno ng pagtataka. Hinawakan ni Mario ang pouch. May bigat ito, at sa bawat galaw ay naririnig ang tunog ng mga bagay na nagkikiskisan sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pouch at doon nila nakita ang laman. Mga gintong alahas, perlas, at ilang piraso ng papel na tila matagal nang naluma. "Ginto to kuya," bulalas ni Jomar habang hinahawakan ang isang gintong kwintas na natabunan na ng alikabok, ngunit makikita pa rin ang kinang. Hindi makapagsalita si Mario. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinititigan ang laman ng pouch.
Kasama ng mga alahas, may ilang nakarolyong papel na tila isang dokumento. Ngunit hindi nila maunawaan ang nakasulat dito. Kuya, bakit kaya nasa loob ng gitara to? At sino kaya ang naglagay nito? Tanong ni Jomar. Ngayon ay hindi na mapigilang maging curious. Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ito basta-basta. Sagot ni Mario habang iniingat-ingatang itabi ang mga alahas. Ang bawat piraso ng ginto at perlas ay mukhang may malaking halaga. At alam nilang ang ganitong uri ng kayamanan ay bihirang makita ng mga tulad nila. Habang hawak ang mga alahas, biglang naramdaman ni Mario ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito tulad ng mga plastik at bote na agad nilang maibebenta sa junk shop. Alam niyang ang kayamanang ito ay maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang buhay, ngunit maaari rin itong magdala ng panganib. Jomar, kailangan nating itong itago. Huwag na huwag kang magsasabi kahit kanino. Babala ni Mario, halatang seryoso. Hindi natin alam kung sino ang maaaring naghahanap nito. Oo na, pero ano bang gagawin natin dito? Ibebenta natin to, di ba? Siguradong mayaman na tayo. Sabi ni Jomar, puno ng pananabik ngunit halatang hindi pa nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi pa ngayon. Kailangan nating malaman muna kung anong ibig sabihin ng mga papel na to. Sagot ni Mario habang tinuturo ang mga dokumento. At kung sino ang posibleng nagmamay-ari ng mga to. Hindi tayo pwedeng basta magmadali. Sa gabing iyon, muling itinago ni Mario ang pouch sa ilalim ng kanilang banig kung saan alam niyang ligtas ito. Bagamat sabik silang magkapatid sa maaaring mangyari, ramdam din nila ang kaba. Lalo na't wala silang ideya kung sino ang maaaring may kaugnayan sa natagpuan nilang kayamanan. Habang natutulog si Jomar, nakaupo pa rin si Mario. Hawak ang isa sa mga papel na kanilang nahanap. Hindi niya mabasa ang nakasulat, ngunit alam niyang ang mga ito ay maaaring may kaugnayan sa kung bakit nasa loob ng gitara ang mga alahas at ginto. Sa kanyang isipan, bumuo siya ng plano. Hanapin ang sagot bago gumawa ng anumang hakbang. Sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, ang bigat ng ginintuang kayamanan ay parang naging mas mabigat pa sa kanilang mga balikat. Alam nilang ang simpleng pagkakakita sa gitara ay magdadala ng pagbabago. Ngunit hindi nila alam kung ito ba ay para sa ikabubuti o sa ikasasama. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ng simpleng kanin at asin, muling pinag-usapan ni Mario at Jomar ang kanilang natuklasan. Sa kabila ng pananabik ni Jomar na agad ibenta ang mga alahas, nanatili si Mario sa kanyang plano. Kailangan nilang alamin ang tunay na kwento ng mga ito, lalo na ang tungkol sa mga papel na kasama sa pouch. Kuya, parang wala namang halaga yung mga papel na yan. Bakit hindi na lang natin ituon ang pansin sa ginto? Tanong ni Jomar, halatang naiinip. Jomar, hindi natin alam kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Baka may problema tayong pinapasok kung hindi natin aalamin. At saka, parang importante ang mga nakasulat dito. Sagot ni Mario habang maingat na iniisa-isa ang mga dokumento. Ang mga ito ay halatang luma. Ang ilan ay parang pahina mula sa isang journal, habang ang iba ay mukhang legal na papeles. Subalit, lahat ng nakasulat ay nasa banyagang wika. Nang mapagtanto nilang wala silang magagawa sa kanilang kaalaman lamang, naisip ni Mario na humingi ng tulong kay Aling Rosa, ang kanilang kapitbahay na kilala bilang dating guro sa elementarya. Bagamat matanda na at hirap ng maglakad, si Aling Rosa ay mahilig magbasa ng mga libro at laging may payo para sa mga bata. Pagdating nila sa bahay ni Aling Rosa, agad nilang ipinakita ang mga papel. Aba mga bata, saan nyo nakuha ang mga ito? Tanong ng matanda na halatang interesado ngunit nag-aalangan. Sa tambakan po, Aling Rosa. Mabilis na sagot ni Mario. May nakita kaming gitara at ito po ang laman. Gusto naming malaman kung ano ang nakasulat. Inisa-isa ni Aling Rosa ang mga dokumento. Kinuha niya ang kanyang makapal na salamin
at tahimik na binasa ang mga letra. Ang ilan ay nakasulat sa Espanyol at ang iba naman ay nasa isang wika na hindi niya pamilyar. Ngunit may mga bahagi siyang naintindihan, lalo na ang isang sulat na tila mula sa orihinal na may-ari ng mga alahas. Mga bata, alam niyo bang ang mga papeles na ito ay may kinalaman sa mga alahas? Tanong ni Aling Rosa, bahagyang nag-aalala. Opo, pero ano pong nakasulat? Tanong ni Mario, nakatingin ng diretso sa matanda. Ang mga ito ay parang bahagi ng isang transaksyon na hindi ka nais-nais. Sabi ni Aling Rosa, sinasabi dito na ang mga alahas na ito ay galing sa isang malaking nakawan noong dekada 80. Mukhang may kinalaman ito sa isang musikero. Parang ginamit ang gitara bilang taguan ng mga ninakaw na gamit. Kuya, sabi ko na nga ba? Sabik na sabi ni Jomar. May malaking kwento to. Pero ano pong ibig sabihin nun, Aling Rosa? Huminga ng malalim si Aling Rosa bago sumagot. Ang ibig sabihin nito, mga bata, ay delikado ang mga alahas na yan. Kung totoong ito ang mga nawawalang gamit mula sa nakawan, siguradong may mga taong naghahanap o patuloy na naghahanap sa mga ito. At malamang, hindi sila basta titigil. Ang babala ni Aling Rosa ay parang isang malamig na hangin na dumampi sa magkapatid. Si Mario, bagamat tila nakahanap ng sagot sa misteryo ng sulat, ay mas lalong nag-alala. Ang kayamanang kanilang natagpuan ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, kundi maaaring maging sanhi ng panganib. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Mario, pilit na pinipigil ang kaba. Huwag kayong magpapakita ng kahit anong palatandaan na nasa inyo ang mga ito. Huwag ninyong ipagsabi kahit kanino. Kapag may taong nagtanong o naghahanap ng gitara o ng mga alahas, mag-ingat kayo, sabi ni Aling Rosa, halatang seryoso. At higit sa lahat, kung may makikita kayong kakaiba, mga taong nagtatanong-tanong, lumapit agad kayo sa akin o sa mga pulis. Habang pauwi, halos hindi mag-usap ang magkapatid. Tahimik silang naglakad sa masikip na iskinita. Bit-bit ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang natagpuan. Si Jomar, na kanina lamang ay puno ng saya at pananabik, ngayon ay tahimik at halatang natatakot. Si Mario naman ay nag-iisip ng malalim. Alam niyang ang gitara at ang laman nito ay maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang buhay, pero hindi niya maiwasan ang takot sa kung anong maaaring mangyari. Kuya, paano kung may naghahanap nga nito? Basag ni Jomar sa katahimikan. Paano kung alam nilang nasa atin na? Hindi ko alam, Jomar. Sagot ni Mario habang hawak ng mahigpit ang pouch na itinago niya sa loob ng kanyang sako. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan nating mag-ingat. Isang hapon, habang pauwi mula sa tambakan, napansin ni Mario na tila sinusundan sila ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Hindi niya masyadong pinansin ito sa una. Ngunit nang ikatlong beses na niyang makita ang lalaki sa parehong lugar, nagsimula na siyang kabahan. Nilingon niya ang lalaki, ngunit mabilis itong umiwas ng tingin. Jomar, napansin mo ba yung lalaking sumusunod sa atin kanina? Tanong ni Mario, pilit na ibinababa ang boses. Ha? Anong lalaki? Sagot ni Jomar, halatang wala sa isip. Mas abala siya sa pag-iisip kung ano ang kakainin nila sa hapunan. Yung nakaitim na jacket. Tingin ko, sinusundan niya tayo. Sabi ni Mario, may halong kaba. Tumigil siya saglit at tumingin sa likuran nila, ngunit wala na ang lalaki. Baka naman nagkataon lang, kuya, sabi ni Jomar. Pilit na itinatago ang takot na nararamdaman. Baka nga, sagot ni Mario, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng mas malalim. Paano kung may koneksyon ang lalaking iyon sa gitara at sa kayamanang natagpuan nila? Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit hindi niya mapigilan ang kaba. Kinagabihan, habang natutulog na si Mang Arturo, tahimik na nag-usap ang magkapatid sa kanilang sulok ng barong-barong. Sinabi ni Mario ang lahat ng kanyang napansin.
ang lalaking sumusunod sa kanila at ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanila saan man sila magpunta. Jomar, hindi ko gusto ang nangyayari. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa mga alahas at sa gitara. Sabi ni Mario, seryosong nakatingin sa kapatid. Anong gagawin natin, kuya? Kung totoo ngang may naghahanap nito, delikado tayo. Sabi ni Jomar, na ngayon ay halatang takot na. Kailangan nating mag-ingat. Huwag kang aalis ng mag-isa. At huwag kang magpapakita ng kahit anong palatandaan na may alam tayo tungkol sa mga alahas. Bilin ni Mario. Itinago nilang mabuti ang pouch sa ilalim ng kanilang banig. Iniisip na iyon na ang pinakaligtas na lugar para dito. Kinabukasan, habang nasa tambakan ulit ang magkapatid, muling lumitaw ang lalaking nakaitim na jacket. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito nanonood mula sa malayo. Lumapit ito at kunwaring naghahalukay ng basura sa di kalayuan. Napansin ni Mario ang kakaibang kilos nito. Parang hindi talaga ito naghahanap ng basura, kundi nagmamasid lamang. Kuya, ayan na naman siya, bulong ni Jomar, sabay turo ng kanyang mata sa lalaki. Anong gagawin natin? Huwag kang magpahalata. Kumilos ka lang na parang normal. Sagot ni Mario, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Ngunit hindi nagtagal, nilapitan sila ng lalaki. Malapit na itong sumapit nang magsalita ito sa malamig na boses. Magandang araw mga bata. May nakita ba kayong lumang gitara dito sa tambakan? Nagkatinginan sina Mario at Jomar, halatang gulat. Si Mario ang unang sumagot, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala po kaming nakita na gitara. Sagot niya, iniwasan ng tingin sa lalaki. Sigurado ba kayo? Tanong ulit ng lalaki. Mas lumapit sa kanila. Ang hinahanap kong gitara ay kahoy. May kakaibang disenyo. Napakahalaga nito sa akin. Wala po talaga kaming nakita. Ulit ni Mario. Ngayon ay halatang mas seryoso ang boses. Tumitig ang lalaki kay Mario ng matagal bago ito ngumiti ng bahagya. Kung sakaling may makita kayo, ipaalam nyo lang sa akin. Napakahalaga ng gitara na iyon. Sabi nito bago muling tumalikod at umalis. Pag-uwi nila sa bahay, agad nilang kinuwento kay Aling Rosa ang nangyari. Nang marinig ng matanda ang kwento, lalong lumalim ang kanyang pag-aalala. Mga bata, ang taong iyon ay maaaring konektado sa kwento ng mga dokumento. Kung totoong hinahanap niya ang gitara, maaaring alam niyang may mahalagang laman iyon. Sabi ni Aling Rosa. Ano pong gagawin namin, Aling Rosa? Tanong ni Mario, na ngayon ay hindi na maitago ang kaba. Kailangan niyong maging mas maingat at kung sakaling bumalik siya, huwag kayong magpapakita ng takot. Ang pinakamahalaga ay huwag ninyong ibigay ang gitara o ang mga alahas. Sagot ni Aling Rosa. Sa gabing iyon, halos hindi nakatulog si Mario. Ang mga mata ng lalaking nakaitim na jacket ay tila sumisiksik sa kanyang isipan na para bang babalik ito anumang oras. Ramdam niyang ang kanilang natuklasan ay hindi lamang isang kayamanan, kundi isang piraso ng nakaraan na gustong bawiin ng mga taong maaaring magdala sa kanila ng kapahamakan. Sa kabila ng takot, alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Anumang mangyari, sa tahimik na gabi, muling nagtipon ang magkapatid sa loob ng kanilang barong-barong. Si Mang Arturo ay tulog na sa kanyang banig, ngunit sina Mario at Jomar ay gising pa rin, halatang balisa sa nangyari noong araw. Ang presensya ng lalaking nakaitim na jacket at ang tanong nito tungkol sa gitara ay nagbigay ng malinaw na babala. May naghahanap sa kayamanang nasa kanilang mga kamay. Kuya, hindi na ako mapakali. Paano kung bumalik yung lalaki? At paano kung hindi lang siya ang naghahanap? Tanong ni Jomar. Ang boses ay nanginginig. Ako rin, Jomar. Sagot ni Mario habang nakatitig sa pouch na nakatago sa ilalim ng isang lumang kumot. Pero hindi pwedeng magpadala tayo sa takot. Kailangan nating mag-isip ng mabuti kung anong gagawin natin. Mula roon, sinimulan nilang magplano. Alam nilang hindi nila maaaring basta ibigay ang gitara
at ang laman nito. Ngunit hindi rin nila ito maaaring itago ng walang malinaw na layunin. Sinubukan nilang timbangin ang kanilang mga opsyon. Jomar, kailangan nating itago ng mas mabuti ang pouch at gitara, sabi ni Mario habang maingat na hinuhugot ang kayamanan mula sa taguan nito. Hindi naligtas dito sa bahay. Kapag bumalik ang lalaki o kung may iba pang maghanap, madali nila itong mahahanap. Saan naman natin itatago, kuya? Tanong ni Jomar, halatang kinakabahan. Hindi tayo pwedeng magdala nito kung saan-saan. Kapag nahuli tayo, yari tayo. Doon sa tambakan, sagot ni Mario na tila matagal nang iniisip ito. May bahagi doon na hindi pinapansin ng mga tao, yung lumang truck na iniwan sa gilid. Pwede nating itago sa ilalim ng mga kahoy. Walang makakaisip maghanap doon. Bagamat nagdadalawang isip, sumang-ayon si Jomar. Alam niyang may punto si Mario. Kung itatago nila ang kayamanan sa isang lugar na malapit ngunit hindi halatang pinaglalagyan, mas mababawasan ang kanilang kaba. Isa pa, kailangan nating magpanggap na parang wala tayong alam. Dagdag ni Mario. Magpatuloy tayo sa pamamasura gaya ng dati. Huwag tayong magpapakita ng kakaibang kilos na pwedeng magduda ang mga naghahanap. Oo, pero paano kung kausapin ulit tayo ng lalaki? Ano ang sasabihin natin? Tanong ni Jomar. Sasabihin natin na wala tayong nakita. Parehong sagot tulad ng dati. Sagot ni Mario. Huwag tayong magbibigay ng impormasyon kahit anong mangyari. At kung makita mo siyang sinusundan tayo, tumigil ka muna at umalis sa ibang direksyon. Kuya, sigurado ka bang hindi natin kailangang sabihin kay Aling Rosa kung saan natin itatago ang mga gamit? Tanong ni Jomar. Hindi na kailangan, Jomar. Alam niyang may problema tayo, pero mas kaunti ang nakakaalam, mas ligtas tayo. Sagot ni Mario. Kapag kailangan natin ng tulong, saka na lang natin siya kakausapin. Sa huli, napagkasunduan nilang panatilihin ang lihim at gumawa ng hakbang upang ilayo ang kayamanan mula sa kanilang tahanan. Alam nilang peligroso ang sitwasyon, ngunit wala silang ibang magagawa kundi protektahan ang kanilang pamilya at ang natuklasan nilang kayamanan. Kinabukasan, dinala ng magkapatid ang gitara at pouch patungo sa lumang truck sa tambakan. Maingat nilang itinago ang mga ito sa ilalim ng mga luma at sirang tabla. Siguraduhing hindi halata sa sino mang maghahanap. Habang ginagawa ito, muling bumalik ang kaba sa kanilang dibdib. Paano kung may makakita o sundan sila? Pag-uwi nila, iniba nila ang kanilang routine. Sinigurado nilang hindi halatang may iba silang ginawa. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, ramdam nila na ang panganib ay hindi pa rin nawawala. Alam ni Mario na hindi magtatagal ang tahimik nilang buhay. Ang mga tao mula sa nakaraan ng gitara ay malapit ng muling magpakita. Ngunit para sa ngayon, sapat na ang malaman nilang naitago nila ang kayamanan ng mas ligtas kaysa dati. Sa kanilang isipan, may isang bagay na malinaw. Ang simpleng buhay na kanilang alam ay tuluyan ng nagbago at kailangan nilang maging mas matalino sa bawat desisyon. Isang mainit na hapon, bumalik sina Mario at Jomar sa tambakan upang ipagpatuloy ang kanilang pamamasura. Akala nila, maayos na ang kanilang plano at pansamantala silang ligtas. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa paborito nilang tambak, napansin ni Mario ang lalaking nakaitim na jacket na muli nilang nakita noong nakaraan. Kasama nito ngayon ang dalawa pang lalaki. Parehong may matitipunong pangangatawan at matalim na tingin. Kuya, ayan na naman sila. Bulong ni Jomar, agad na kumapit sa sako niya. Mas maraming kasama ngayon. Dahan-dahan lang, huwag kang magpakita ng takot. Sagot ni Mario, kahit nararamdaman niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy sila sa paghahalukay ng basura. Pilit na pinapakita na wala silang iniisip o ikinakaba. Ngunit hindi nagtagal, lumapit ang tatlong lalaki. Ang lalaki sa itim na jacket ang muling nagsalita. Mga bata, sigurado ba kayong wala kayong nakita?
Lumang gitara lang naman ang hinahanap namin. Sabi nito, mas malamig ang boses ngayon kaysa dati. Wala po talaga. Sagot ni Mario, pilit na pinapanatili ang mahinahon na tono ng kanyang boses. Sigurado ka? Tanong ng isa sa mga kasama. Mas malaki ang boses at mas agresibo ang kilos. Lumapit ito ng kaunti. Parang tinatantiya kung magsisinungaling si Mario. Baka naman tinatago nyo. Wala po talaga kaming alam. Sagot ni Jomar, halos nanginginig na. Hindi tumugon ang tatlong lalaki, ngunit nagkatinginan sila, parang may naisip na plano. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mario na hindi na sila ligtas. Jomar, oras na para umalis tayo. Bulong niya. Biglang tumakbo si Mario, hinila si Jomar at iniwan ang kanilang mga sako. Nabigla ang tatlong lalaki, ngunit mabilis din silang kumilos at hinabol ang magkapatid. Mabilis tumakbo sina Mario at Jomar, zigzagging sa mga masisikip na iskinita ng tambakan, ngunit hindi sila makalayo ng husto dahil sa kanilang pagod at kaba. Dito tayo, Jomar! Sa kabila! Sigaw ni Mario habang iniikot sila papunta sa mas maliit na daanan. Kuya, ang bilis nila! Hingal ni Jomar, halatang hindi na niya kayang makipagsabayan. Sa likuran nila, naririnig nila ang sigaw ng mga lalaki. Huminto kayo! Hindi kami magagalit kung ibibigay nyo lang ang hinahanap namin. Pero alam ng magkapatid na kasinungalingan iyon. Kahit na ibigay nila ang gitara, hindi nila alam kung papakawalan pa sila ng mga lalaking iyon. Sa isang sulok ng tambakan, biglang nadula si Jomar at natumba. Agad na binalikan siya ni Mario, hinila ito pataas, ngunit malapit na sa kanila ang isa sa mga lalaki. Napilitan si Mario na pumulot ng isang kahoy na tabla na nakakalat at itinaas ito bilang depensa. Umalis kayo, wala kaming alam sa sinasabi nyo. Sigaw ni Mario, nanginginig ngunit handang lumaban. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang lalaki, may narinig silang sigaw mula sa di kalayuan. Hoy! Anong ginagawa nyo sa mga bata? Isa ito sa mga tambay sa lugar na tila napansin ang kakaibang pangyayari. Mabilis na tumigil ang mga lalaki at tumingin sa tambay na ngayoy tinatawag ang ilan pang tao mula sa paligid. Nang makita nilang unti-unting dumadami ang mga tao, nagpa siya ang mga lalaki na mag-atras muna. Hindi pa tayo tapos, mga bata. Babalikan namin kayo. Sabi ng lalaki sa itim na jacket bago tuluyang tumakbo papalayo kasama ang mga kasamahan. Halos hindi makahinga ang magkapatid sa kaba. Umupo sila saglit sa tabi ng tambakan, namumutla at nanghihina. Ramdam nila ang panibagong antas ng panganib na dala ng kanilang natagpuan. Hindi na ito basta simpleng kayamanan. Ito na ang naging ugat ng banta sa kanilang buhay. Kuya, ano na ngayon? Alam na nilang nandito tayo, sabi ni Jomar, halos maiyak sa takot. Hindi ko alam, Jomar, sagot ni Mario. Hawak ang kanyang tuhod habang hinihingal. Pero hindi na tayo pwedeng maghintay na bumalik sila. Kailangan na natin ng tulong. Sa puntong ito, alam nilang hindi na nila kayang itago ang sitwasyon ng mag-isa. Nasa harapan nila ang isang desisyong magbabago sa kanilang plano. Humanap ng isang taong makakatulong upang harapin ang banta na dala ng nakaraan ng gitara at kayamanan. Pagkatapos ng mapanganib na habulan, agad na nagtungo ang magkapatid sa bahay ni Aling Rosa. Walang ibang taong naiisip si Mario na maaaring pagkatiwalaan sa ganitong sitwasyon. Hindi na nila inalintana ang pagod o takot. Ang mahalaga ay maibahagi nila ang nangyari at makakuha ng payo mula sa matanda. Pagdating nila, agad nilang kinatok ang pinto ni Aling Rosa. Halatang kabado si Mario habang hinihintay ang pagbukas nito. Ilang saglit pa, lumabas ang matanda. Hawak ang kanyang baston at kita ang pagtataka sa muka. Aba, Mario, Jomar, bakit nandito kayo sa ganitong oras? Parang takot na takot kayo, sabi ni Aling Rosa habang hinawi ang kortina sa pintuan. Aling Rosa, may problema po, bungad ni Mario
Halos hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Yung mga lalaki po na sinabi namin dati, hinabol po nila kami kanina. Mukhang alam na nila kung nasaan kami. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Pumasok kayo, bilis. Hindi natin pwedeng pag-usapan ito sa labas. Agad na pumasok ang magkapatid at sinigurado ni Aling Rosa na isinarado ang pinto at mga bintana. Habang umiinom ng tubig na inabot ng matanda, ibinunyag ni na Mario at Jomar ang lahat ng nangyari mula pa noong araw na nahanap nila ang gitara. Detalyado nilang ikinuwento kung paano lumapit ang lalaki sa tambakan, ang habulan na nangyari at ang pagbabanta nito na babalik sila. Mukhang mas seryoso ito kaysa sa iniisip natin, sabi ni Aling Rosa. Halatang balisa habang hawak ang mga dokumentong unang ipinakita ng magkapatid. Ang mga taong yon ay maaaring bahagi ng grupo na nagmamay-ari ng mga alahas o ng gitara. Pero, Aling Rosa, anong gagawin namin? Hindi na po kami ligtas, sabi ni Mario, na ngayon ay halatang nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. May kilala ako, sagot ni Aling Rosa pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Si Sergeant Ramirez, isang pulis na dating nagtatrabaho dito sa lugar natin. Matino siyang tao at sigurado akong matutulungan niya kayo. Pero kailangang maingat tayo. Hindi natin alam kung sino pa ang kasangkot sa mga taong iyon. Kinabukasan, maaga pa lang ay isinama ni Aling Rosa ang magkapatid sa istasyon ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Sergeant Ramirez. Halatang takot si Jomar habang naglalakad sila sa masikip na kalsada, panay ang lingon niya sa paligid, iniisip na baka sinusundan pa rin sila. Pagdating nila sa istasyon, sinalubong sila ni Sergeant Ramirez, isang matipuno at mukhang kagalang-galang na pulis. Rosa, ano ang maitutulong ko sa inyo? Tanong nito. Halatang nagulat nang makita ang dalawang batang kasama niya. Sarge, may malaking problema itong mga batang ito. May kinalaman ito sa lumang gitara na nakuha nila mula sa tambakan. Paliwanag ni Aling Rosa. May nakatago roon na mga alahas at dokumento na mukhang bahagi ng isang malaking kaso noong dekada 80. Napatingin si Sergeant Ramirez kina Mario at Jomar. Totoo ba ang sinasabi ni Rosa? Tanong nito, ngunit halata sa mukha niya ang pag-aalala. Opo, sagot ni Mario, halatang kinakabahan pa rin. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang pouch na naglalaman ng ilang alahas at mga dokumento, habang ang gitara naman ay naiwan sa kanilang taguan. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nalaman nila mula sa mga dokumento at ang mga pangyayaring nag-udyok sa kanila upang humingi ng tulong. Habang tinitingnan ang mga alahas at papel, napailing si Sergeant Ramirez. Mukhang may malaki talaga kayong natuklasan, mga bata. At kung totoo ang mga taong hinahabol kayo, hindi ito basta-basta. Ang una nating gagawin ay itatago natin ang mga ito sa mas ligtas na lugar, sabi ni Sergeant Ramirez habang iniayos ang mga dokumento. Huwag na huwag kayong babalik sa tambakan mag-isa. Kailangan nating hanapin kung sino ang mga lalaking yon at kung sino talaga ang nagmamay-ari ng mga alahas. Pero Sarge, paano kung bumalik sila? Hindi nila kami titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Tanong ni Jomar, na ngayon ay halos mapaiyak na. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Pero kailangan ninyong manatiling maingat at huwag magsasabi ng kahit ano sa kahit sino, kahit sa mga kapitbahay nyo, sabi ni Ramirez. At kung may mapansin kayong kahina-hinala sa lugar ninyo, agad nyo akong tawagan. Pag-uwi nila, pakiramdam ni Mario ay bahagyang gumaan ng bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang may tao nang tumutulong sa kanila, ngunit hindi pa rin maalis ang kanyang kaba. Tumayo siya sa harap ng kanilang pintuan, nakatingin sa kalye at nagmamasid. Ramdam niya na hindi pa rin tapos ang lahat. Kuya, ligtas na kaya tayo? Tanong ni Jomar habang inaayos ang kanilang gamit. Hindi pa, Jomar, sagot ni Mario. Nakatingin pa rin sa malayo. Pero mas mabuti na itong may kasama tayong tumutulong
kaysa mag-isa nating harapin ang lahat. Sa gabing iyon, nanatili silang alerto, nagdarasal na ang kanilang plano at tulong mula kay Sergeant Ramirez ay sapat upang maharap ang mga panganib na dala ng misteryosong nakaraan ng gitara. 2 araw matapos ang pag-uusap kay Sergeant Ramirez, nagpunta ito sa barong-barong ni Mario at Jomar. Dala ang impormasyon na maaaring magbigay linaw sa misteryong bumabalot sa kanilang natagpuan. Kasama niyang dumating ang isang babaeng bihis na halatang may posisyon sa gobyerno o koneksyon sa batas. Agad na ipinaliwanag ni Ramirez ang sitwasyon. Mario, Jomar, nakipag-ugnayan kami sa ilang ahensya na nag-imbestiga sa mga kasong konektado sa mga dokumento at alahas na nakuha ninyo. Bungad ni Ramirez. May isang matandang kaso noong dekada 80 na maaaring may kinalaman dito. Sa tulong ng babae na nagpakilalang si Attorney Soriano, ibinunyag ni Sergeant Ramirez ang nalaman nila. Ang mga dokumento na kasama ng alahas ay mula sa isang serye ng krimen na naganap noong 1982, kung saan isang grupo ng mga magnanakaw ang tumangay sa isang koleksyon ng mga alahas mula sa tahanan ng isang kilalang negosyante. Ang gitara na taguan ng kayamanan ay ginamit bilang paraan upang maitago ang mga ninakaw na gamit habang isinasagawa ang transaksyon sa black market. Ang gitara ay orihinal na pag-aari ng isang musikero, si Raul Berto Galvez, na bahagi ng sindikato. Paliwanag ni Soriano habang iniabot ang isang lumang larawan ng nasabing musikero. Si Berto ang naging responsable sa pagtago ng mga alahas sa loob ng gitara. Ngunit bago pa maisagawa ang pagbenta, ang sindikato ay nabuwag. Tumakas si Berto, iniwan ang gitara, at simula noon, nawala na ito sa sirkulasyon. Ang mga dokumento na nakita ninyo ay konektado sa mga orihinal na may-ari ng mga alahas. Dagdag ni Ramirez. Ang problema, hindi lahat ng miyembro ng sindikato ay nahuli noon. Malamang, ang mga lalaking naghahanap sa inyo ay natitirang kasapi na gustong mabawi ang gitara. Habang nagpapaliwanag si Soriano, halata ang kaba sa mukha ni Mario at Jomar. Kung ganito pala kalaki ang kasong ito, ano po ang gagawin namin? Tanong ni Mario. Hindi na namin kayang itago ito ng kami lang. Kailangan nating ilantad ang kayamanan sa mga autoridad. Sagot ni Ramirez. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayong magkapatid sa proteksyon namin. Ang mahalaga ay maibalik natin ito sa nararapat na may-ari. Bagamat mabigat sa loob ni Jomar ang ideya ng pagsuko sa kayamanan, napilit siyang sumang-ayon. Mas gusto ko nang mawala ito kaysa mapahamak tayo, sabi niya. Halatang may lungkot ngunit naiintindihan ang sitwasyon. Sa sumunod na araw, dinala ni Mario at Ramirez ang gitara at ang laman nitong kayamanan sa himpilan ng pulisya. Nakaantabay na roon ang media, mga opisyal ng gobyerno, at isang kinatawan mula sa pamilya ng orihinal na may-ari ng mga alahas. Ang ginawang aksyon ng magkapatid ay hindi lamang naglantad ng isang natitirang piraso ng kasaysayan, kundi nagbigay daan din upang muling buksan ang kaso ng nakawan. Habang binubuksan ang pouch sa harap ng lahat, kitang-kita ang kinang ng mga alahas na nawala ng mahigit 40 taon. Ito na ang nawawalang bahagi ng aming koleksyon, sabi ng kinatawan ng pamilya na halatang emosyonal. Salamat sa inyong katapatan at tapang. Pagkatapos ng paglalantad, binigyan ng pagkilala sina Mario at Jomar hindi lamang ng pamilya ng orihinal na may-ari kundi pati na rin ng mga autoridad. Ang ginawa ninyo ay hindi madali, lalo na't alam ninyong delikado ito, sabi ni Ramirez sa harap ng mga tao. Ang inyong tapang at pagiging tapat ay inspirasyon para sa lahat. Bagamat hindi nila itinago ang kaba na naramdaman nila sa buong proseso, alam ni Mario at Jomar na tama ang kanilang desisyon. Ang kanilang aksyon ay nagdala ng katarungan para sa mga nagdusa dahil sa nakaraan ng gitara, at higit pa roon, napukaw ang respeto ng komunidad sa kanilang kabutihan. Habang umuuwi sila mula sa istasyon,
ramdam nila ang paggaan ng kanilang loob. Ngunit alam din nilang hindi pa ganap na tapos ang laban. "Kuya, tapos na ba talaga to?" tanong ni Jomar, halatang may kaunting pagdududa. "Hindi pa siguro, Jomar," sagot ni Mario, nakatingin sa malayo. "Pero alam kong nasa tamang landas na tayo. At ngayon, hindi na tayo nag-iisa." Sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam nila na isang bagong kabanata ang bubuksan. Isang buhay na maaaring mas mahirap pa rin, ngunit puno ng pag-asa at mas matibay na loob. Sa unang pagkakataon, hindi na kinailangang pumunta ni na Mario at Jomar sa tambakan upang maghanap ng mga bagay na maaari nilang ibenta. Sa halip, nagamit nila ang bahagi ng pondo upang ipaayos ang kanilang barong-barong. Ang dating butas-butas na bubong ay napalitan ng yero, at ang sahig na gawa sa karton ay napalitan ng simpleng semento. Nagdesisyon din si Mario na gamitin ang natitirang pera upang simulan ang maliit na negosyo sa palengke. "Magbebenta tayo ng prutas at gulay," sabi niya kay Jomar. "Hindi na natin kailangang maghanap sa tambakan. Dito tayo magsisimula." Bagamat abala sa negosyo, hindi pa rin kinalimutan ni Mario ang kanyang pangarap. Sa natitirang bahagi ng pondo, bumili siya ng isang lumang gitara mula sa tindahan ng musika na matagal na niyang tinitingnan. Hindi ito magarbo, ngunit para kay Mario, ito ay simbolo ng bagong simula. "Kuya, kaya mo bang tugtugin yan?" tanong ni Jomar habang tinititigan ang bagong biling gitara. "Hindi pa, pero matututo ako," sagot ni Mario, may ngiti sa kanyang muka. "Para ito kay nanay at para sa atin." Simula noon, tuwing gabi pagkatapos ng trabaho sa palengke, inilalaan ni Mario ang oras sa pag-aaral ng pagtugtog ng gitara. Ginamit niya ang mga alaala ng kanyang ina bilang inspirasyon upang matuto at palawakin ang kanyang kaalaman sa musika. Habang patuloy na lumalakas ang kanilang negosyo, naramdaman ng magkapatid ang pagbabago sa kanilang buhay. Si Jomar, na noon ay puno ng alinlangan, ay unti-unting natutong magtiwala sa kanilang kakayahan. "Kuya, kaya pala natin. Hindi natin kailangang sumuko," sabi niya isang gabi habang tumutulong mag-ayos ng tindahan. "Alam ko, Jomar," sagot ni Mario. "Kahit mahirap, basta sama-sama tayo, kaya nating harapin ang lahat." Ang kwento ng magkapatid ay kumalat sa kanilang komunidad. Ang kanilang tapang at katapatan ay naging inspirasyon sa mga tao sa kanilang lugar. Mula sa pagiging simpleng mga basurero, nakilala sila bilang mga batang nagbigay halaga sa prinsipyo kaysa sa kayamanan. Ngunit para kina Mario at Jomar, hindi nila itinuring ang kanilang ginawa bilang kahanga-hanga. Sa halip, itinuring nila ito bilang isang desisyon na kailangan nilang gawin. Isang hakbang upang maprotektahan ang kanilang pamilya at bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang kanilang sarili. Sa kabila ng lahat ng hirap at panganib na kanilang hinarap, ang gitara na minsang naging taguan ng kayamanan ay naging simbolo ng kanilang tagumpay. Ang gitara ay nanatiling nasa kanilang tahanan, hindi na puno ng ginto, ngunit puno ng kwento ng katapatan, tapang at pag-asa.